na nasa YouTube. Ito ay patungkol dyan sa ating iniidolo si Joey Ayala. Ito ay napakinggan ko nung ako'y aktibo pa sa Kilusan, dyan sa Kilusang Mayo 1, mga kaibigan. At alam naman natin lahat ng Kilusang Mayo 1 ay apelyido dyan. Yan ay legal front ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga kaibigan. Hindi ko sinasabing miyembro o kadre itong si Ginoong Joey Ayala. Ang akin lamang sinasabi, mga kaibigan, ang paghahanga ko sa kanya sa mga awitin niya, mga kaibigan. Bagamat yan ay medyo parang kiling sa kaliwa, tulad ng magkabilaan ng mundo, ginagamit ng kanyang mga awitin, ginagamit ng mga makakaliwang grupo, actually, mga kaibigan. Pero yung mga panahong yan ay hindi pa nahahati ang ang Kilusang yan. Nahati po yan eh. Kahit kung papansinin ninyo, may mga breakaway group. Tama lahat ng mga pinagpapaliwanag mga pagpapaliwanag na ginawa ni Ginoong ni kasamang Mark Celis. Ang pangalan si Mr. Celis, nalimutan ko na yung pangalan nun. Yung partner ni Madam Badoy, yung atin pong nag-host sa NTF LCAC, mga kaibigan. Si Kuya Eric, Ka Eric Celis, mga kaibigan. Tama lahat po yung mga sinasabi ni Ka Eric. Nai-educate tayo doon, mga kaibigan. Kung kayo po yung nakakasabay-bay kay Ka Eric, tama po lahat ng kanyang mga sinabi. Tama po. Tumpak po, mga kaibigan. Bagamat hindi ako naging napunta sa illegal na gawain, mga kaibigan, pero ang katotohanan, nakasapi tayo ng Kilusang Mayo 1, mga kaibigan, ay nagkapatunay na naiintindihan ko at tama naman ang kanya magpapaliwanag. At kung ano man ang nagiging gawain, aktwasyon at galawan ng mga pulahang mga nagrarally tulad nung nakaraang Mayo 25, mga kaibigan, nadaanan ko yung mga dati ko pang mga kasamahan. Dahil naman din ako ng kalye nung unang panahon. Siyang dahilan ba't hindi ako agad nakatapos ng college, dahil dyan sa pagiging lulong ko rin naman sa unionismo, mga kaibigan. Ang aking punto dito, mga kaibigan, tulad ni Ginoong, yung original po na kumanta ng awiting pinasikat lalo ni Bamboo, yung awiting Tatsulok, mga kaibigan, ni Noel Cabangon. Yan si Noel Cabangon, kabataan pa ako ni Noel Cabangon noong unang panahon. Kaya ako po sure hindi na po tayo bata, mga kaibigan. Yung punto ko dito, mga kaibigan, itong ginawang awitin, kasi masakirap itong dalawang ito eh. Pero isa sa mga hinangaan ko, ito si Joey Ayala. Hindi ko alam kung tunay na pangalan to ni Idol, pero ang pangalan talaga niya sa screen, sa kanyang mga tapes nung araw, wala pa namang noon, CD, tape pa lang ho noon. Yan yung mga 1991, 1994. Biro mo, mga kaibigan, malalaki ang vocal cord nitong si Idol Joey Ayala. Madaming kanta to na ginawa. Siya ang kumanta ng Karaniwang Tao. Marami, mga kaibigan, hindi ko lang po ma-enumerate, pero isa sa mga ginawa niyang hinangaan ko pang isa, yung kanyang pag-awit. Actually, ito nga yung iniisip ko noon na sana awitin niya o punahin niya yung pambansang awit natin, mga kaibigan. So itong siya, pinuna nga niya yung ating pambansang awit, mga kaibigan. One of the things I'm interested in is how songs can help people experience themselves in a different way, or catch themselves in habits that are no longer productive. And I tampered with the national anthem. I'd like to share that with you. So this is an illegal act which we all share. So we now have a special bond. Yan, mga kaibigan. Medyo hindi ko alam kung sana i-share nyo ito para naman ma-educate yung ating mga kabataan.
At saka kung meron man siyang nanunungkulan na makaisip nito, ayusin talaga dapat yung ating pambansang awit, mga kaibigan. Naturingan nga tayong mga Kristiyano, pero yung pambansang awit natin ni isang pagpuri sa Diyos wala, mga kaibigan. Sabagay, yun ay hiwalay ang simbahan hiwalay ang relihiyon sa pamamalakad ng bayan. Okay naman yun, mga kaibigan. Pero masyado namang sobra yun. Wala na bang ibang pwedeng sabihin? Napaka-maximum naman kasi ang mamatay ng dahil sa'yo. Teka muna, bilang Muslim, katulad ko na dating Kristiyano na ngayon ay Muslim, naman yun. Yung buhay nga na sinasabi mo, ang mamatay ng dahil sa'yo, ibig sabihin, para napaka taas naman masyado ng ating bayan kumpara mo sa Diyos, mga kaibigan. Kung naniniwala kayo sa Diyos, ay parang hindi naman magandang sabihin yun. Parang naiinsulto natin ng Diyos. Wala na nga tayong pagpapasalamat na ginawa sa Diyos sa pambansang awit na yan. Doon lang tayo nagpasalamat o humingi ng tulong sa "So help me God", ano yon, doon sa preambulo ng ating konstitusyon, mga kaibigan. Doon lang natin nabanggit ang pagpapakita ng paggalang sa Diyos. At hindi lang yun, hindi naman pagpurian nandun, kundi "So help me", panghingi ng tulong, mga kaibigan. Mga kaibigan, yung ating preambulo doon lang nabanggit, pero sa pangkalahatan sa kabuuan ng konstitusyon natin, wala. Tinan nyo, unang-unang ginagawa natin, maski nung ako'y Kristiyano pa, ano ba ginagawa ng mga estudyante, di ba? Unang-unang gagawin yan, pupunta doon sa eskwelahan para flag raising ceremony. Seremonya ng flag raising, mga kaibigan. Mamaya na yung dasal. So, ang inuna natin, flag raising ceremony. Hindi ba dapat nagdasal muna tayo bago tayo pumunta doon? Tapos mas dakila naman ng bayan ang Diyos kaysa sa bayan natin, di ba? Ayun naman ay aking pananaw lang, kaibigan. Nasa sa inyo, siyempre aayaw sa akin ng mga kaliwang grupo dahil hindi naman sila, marami sa kanila baka walang relihiyon. Pero kami naman noon may mga relihiyon naman kami. Bagamat kami ay nandiriyan at gumagamit ng ganyang mga uniforme, pulahan at bandilang pula, mga kaibigan. Mga kaibigan, baka sabihin naman ninyo ako ay nagsasalita ng hindi ko naiintindihan ang sinasabi ko. Hanggang ngayon, sa ulado ko pa, mga kaibigan, ang mga bagay na nakasulat sa aming mga uniforme noong araw. Manggagawa, pamunuan at pagtagumpay ang paikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya tungo sa lipunang sosyalismo. Mga kaibigan, araw-araw namin nakikita yung ganyang pananalita. Imperialismo ibagsak sa mga lansangan. Alam na alam natin yan. Mga kaibigan, kung si Joey Ayala, maganda yung kanyang layunin dito na ipamukha sa atin, ipamukha sa bayan, ipaalala ang tamang pananagalog. Ako mismo nahahawa na rin, mga kaibigan, sa pagbablog natin. Yung pati ako nadadamay na rin sa siya. Mga kaibigan, sikapin natin na huwag naman natin sirain yung ating pinag-aralan sa Filipino subject na may pantukoy pantao. Huwag natin gamitin yung pantukoy pantao sa mga bagay na hindi naman tao. Maliban na lang siguro sa bagyo dahil talagang ipinangalan sa pangalang pantao ang bagyo, mga kaibigan. So siguro sa mga hayop, may mapagbibigyan yan kasi nagpangalan nga tayo sa mga hayop Pero dapat nananatiling iwasan natin dahil ang siya ay nakapatungkol ho talaga yan sa tao. Yan, mga kaibigan. Ngayon, kung pinangalanan natin ang hayop, hindi na natin mapipigilan yan. Talagang may siya na yan kasi may pantukoy na wala na tayong magagawa dyan kasi mukhang nagkulang din ang ating lingwahe. Kaya nangyayari yan, mga kaibigan. Kung sa bagay, talaga naman pong ganyan, hindi maiiwasan na mag-evolve ang ating lingwahe, mga kaibigan. Ngayon, ipaliliwanag dito ni Sir Joey Ayala ang mga bagay na malalalim o mga tamang pagbigkas, mga kaibigan. Mga malalalim na malalim, sinasabi kong malalim dahil hindi na ako naiintindihan ng makabagong kabataan ngayon. Yung mga
millennial, baka hindi na nito alam. Marami tayong mga bagay na mga Tagalog na hindi na natin alam ngayon. Pati nga ako naguguluhan doon sa kartilya ng Katipunan, mga kaibigan. Pagpipita sa sarili. Medyo malalim na akong pananagalog yung ginamit po diyan sa kartilya ng Katipunan. One time ibablog natin yung hinggil diyan sa kartilya ng Katipunan, mga kaibigan. Dito nililinaw ni Sir Joey Ayala ang mga maling pagbigkas, intonation, at pati yung metro ng lyrics nito, kung paano to, yung may sukat po kasi yung mga nota may mga numero ang nota, at sinasabi niya na ito ay kundiman. At yun ang magagandang bitaw niya ng pananagalog, yung tamang pananagalog, mga kaibigan. Siguro itong si Sir Joey ay taga baka Pampanga to, Bulacan. Napakaganda ng kanyang intonation, ang kanyang pagbigkas sa ating sariling wika, mga kaibigan. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Illegal. Pakisara ng pintuan, pare. You remember your first day in school? Nalala niyo pa first day in school? New shoes, new socks, new pants, new skirt, new blouse, new pads, bagong ligo, bagong linis ang kuko, bagong sipilyo, bagong gupit, lahat bago. Bagong bag, bagong notebook, bagong lapis, amoy Mongol sa labas. Remember the smell of the pencil? Wow, pare, lapis, pare. Diba? Tapos may Crayola pa. Sundutin mo ng Crayola, pare. Ayos, lakas ng tama. Crayola, diba? Tapos bagong lahat, a new sky, new birds, new life. Tapos ipila ka sa harap ng flag. Tapos mamamatay ka. Diba? Ang mamatay ng... Talagay ko may grave psychological damage ginagawa yung kantang yan sa akin. Si Rene Magtubo po yung kumakanta dyan. Yung tumatawa ng malutong. Kung dito ka, tepok ka, killed ka. No? Okay, so, isa pa, it's a march. So, ang Pilipinas hindi naman makamarcha. We're not a 1, 2, 3, 4 people. We are a swaying. Malalambot tayo. Mga bading tayong lahat. Even our march... Diyan nagkamali si Sir Joey Ayala. Mali ka doon, Sir Joey. Mga kaibigan, alam naman natin lahat na ang martial arts natin wala naman talaga tayong official na sariling martial arts. Ang ating martial arts po ay galing po sa iba-ibang mga pumunta dito, nanuluyan sa ating bansa. Kaya nabuo yung sarili, baga martial arts na tinatawag na atin. Pero maraming katulad nitong si Okmoma. Ito talaga, iba yung approach niya. Okmoma ho, iba ho yan, mga kaibigan. Iba yung approach niya, sasalubungin ka niyan. Hindi ito umiiwas. Talagang ito confrontational. At saka matagal na rin ho itong Okmoma, mga kaibigan. Ginagamit ho yan ng ibang mga gwardiya at mga bodyguards. Kapag hindi ka masyadong marunong maalam sa martial arts at nakasagupan mo ang isang Okmoma practitioner, talagang may kalalagyan ka. Dahil ang bibirahin yan, mga vital points mo, at hindi yan iiwas, sasalubungin ka yan. Wala yan sa estilo ng Okmoma ang umiwas. Yan. At inaangkin nung founder, nalimutan ko na pangalan ng founder ko na yun, si Frederick Morales yata yun. Freedom, tama, Morales. Pagka nagkaroon ng enkwentro, wala ho dyan, hindi yan umiiwas. Sasalubungin niya. Ngipin sa ngipin, mga kaibigan. Ngayon, sinabi kasi niya na mga bading tayo, hindi tayo confrontational. Hindi ho, mga kaibigan. Hindi po ganun. Sa boxing lang sarili din natin yan Ang boxing, martial arts din natin yan, mga kaibigan, panuntukan. Salubungan din yan, hindi tayo umiiwas. Kaya lang, meron tayong mga tinatawag na 12 pares na kombinasyon na po yun. At kung makikita nyo ang ibang mga martial artist natin, pag nagkakata yung mga yan, hindi po sila talagang masasabi nating
non-confrontational, hindi po. Meron akong kaibigan, si Ginoong Malilim, ang kanyang apelyido. Kapag yan ay nagkakata, hindi ho non-confrontational. May bahagyang paggalawang parang kali, pero talagang tama yung mga galawan niya. Hindi mo masasabing non-confrontational. Ngayon, kung sabihin isa pa, yung sinasabi na, kung sasabihin natin na non-confrontational, mali talaga dahil ang kali ay maraming mga Pilipino ang tinatawag yan na sariling atin. At marami nakiklaim yan. At totoo naman talaga, maraming mga Pilipino nagsasabi na atin yung kali na yan, mga kaibigan. Pilipino mismo founder niyan. Filipino Martial Arts. At kung panonoorin mo ang demonstration ng kali, hindi po yun tinatawag na non-confrontational. Nakamix na ho talaga yon. Humahalo ho sa kalaban eh. So confrontational yon. Siguro ang sinasabi nating non-confrontational is yung Aikido. Mga kaibigan, Aikido non-confrontational kasi may pag-iwas. At di ka naman yung susuntukin eh. Ang paborito ng Aikido is yung siko mo at saka yung pulso mo. Yan, mga kamay mo. Yan ang bibirahin ng Aikido. Mga kaibigan. So hindi po lahat ng, hindi totoo, hindi ako naniniwala na ang martial arts natin ay non-confrontational, hindi po. I beg to disagree, Sir Joey. Kung sakasakali marinig mo itong komento ko sa iyo. Mga kaibigan. Okay, tuloy natin. Ano tayo, paikot tayo, we're very accommodating and very non-confrontational. Ang binabanggit niya dito, mga kaibigan, yung tapundo. Malamang. Baka napanood ni Kuya Joey ay yung tapundo na siyang pinanggalingan. Ang original niyan ay Aikido. So hinaluan na ibang mga bagay-bagay. Kaya naging tapundo. At saka yung tapundo gumagamit din yan ng mga vital. Non-sport yan eh. Ang Aikido naman non-sport din. Kasi paano ko nga naman paano tayo magkasalubong kung parehas tayong Aikido ay parehas tayong naghihintay ng atake. Yan. Yung tapundo, ewan ko kung paano yung kanila, pero may similarity yung galawan. Dahil nga dati pong yan eh, Aikido. So naggawa sila ng innovation, yun, naging tapundo. At talagang may paikot yan, yung tinatawag naming aura. Yan. Pag sinalubong mo yan, pag nasunggabang ka niyan, iikot ka, sabay baliktad sa'yo, pwede kang maihagis. Kapag tama po yung technique na ginawa nung dumidepensa, mga kaibigan. Yun yung nakita siguro niya. Kaya paikot daw tayo. Ay, ang kali hindi ho paikot eh. Confrontation na lang kali. At yung Okmuma na atin din naman, atin din yan, Pilipinong nag-founder niyan. Mga kaibigan, alam ng mga membro ng Okmuma kung gaano ka-confrontational. Siguro sa lahat ng martial arts, ito ang pinaka-confrontational na alam ko eh. Ilan lang ang kata niyan, ilan lang ang technique niyan. Basic. Pero talagang full force yan pag nasa lubong mo. Kumbaga parang Tyson yan. Para madaig mo yan, kailangan itumba mo. O paraanin mo muna. Dahil pag sa bigla ang pagkakataon, diyan nakahanda ang Okmuma, mga kaibigan. Confrontational talaga yan. Kali ganun din. Confrontational yan, mga kaibigan. Okay. Tuloy natin. Kasi yung ating music, yung Ang Bayan Kong Pilipinas, yung kundiman, 6 ang metro niyan. 1, 2, Diyan ako saludo. Diyan ako believe. Diyan ako sasang-ayon. Yan, tama yan. Pero pagdating doon sa unang mong binanggit na paralelismo o analohiya mo, nung sasabihin mo na ang martial arts nating mga Pilipino ay non-confrontational, diyan talaga ako hindi sang-ayon. Pero dito, mga kaibigan, pakinggan nyo at makakuha tayo ng aral dito kay Sir Joey. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what if gawin natin ganun yung lupang hinirang? 6.
Tapos ayusin natin yung mispronunciations. We've been singing this song for years and nobody has really bothered to edit like a songwriter would. So ito yung aking exercise as a songwriter. I want to... Sa dagat at bundok, parang maling dagat at, di ba? Hindi maintindihan ng mga bata yan. Sa simuyat, naku, isa pa yun. Sa simuyat, langit mong buhay, may di... Mga kaibigan, napansin nyo yun? Totoo yan eh. Totoo yan. To the point talaga. Matagal ko na rin napapansin yan, mga kaibigan. Dahil paborito kong subject, Pilipino eh. Di ba ba? Di ba mga kaibigan? Ulitin natin. Sa dagat at bundok, parang maling dagat at, di ba? Hindi maintindihan ng mga... Like a songwriter would. So ito yung aking exercise as a songwriter. I want to... Sa dagat at bundok, parang maling dagat at, di ba? Hindi maintindihan ng mga bata yan. Sa simuyat, naku, isa pa yun. Sa simuyat, langit mong buhay, may dilagang tula. Ano yung ulam? Dilagang tula. At awit sa paglayang mina. Tapos meron pang tagumpay. Oh, mali yan, eh. Di ba tagumpay dapat yan? Ang kisla ng tagumpay. Di ba? So gusto ko ituro sa inyo yung possibly the correct way. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Di ba? Make sense, di ba? Make sense. Sa yung ending, ang mamatay, ang dami naman pwedeng positibong gawin, di ba? Ang magpayaman ng dahil sa'yo, di ba? Ang magpayaman ng dahil sa'yo. Ang magpinta ang sumayaw ang mag-aral. Ang dami naman pwede, di ba? Yung general purpose na positive, yung magmahal. Ang magmahal, di ba? Love your enemies. Pag may mga api, mahalin mo. Dapat ito yung kanta kay Pacquiao pag may laban. Ang magmahal na. Tapos may bagong ritual. After you sing the last line, you hug the people next to you. Oh, di ba? Sa inyo mga kaibigan. Yun, sobra naman na yun. Ba't maghahag pa? Mga kaibigan. Tama yung mga binanggit niya eh. Mamaya kakantahin niya ng buo yan. At makikita niyo yung beauty nung kung paano ito kantahin. Sana man lang eh may makakita ang opisyal at mapanayam si Ginoong Joey Ayala at ma-acknowledge yung kanyang malasakit kung paano ba kantahin ang awiting yan, pambansang awit. Pero sana bukod pa dyan ay mga kaibigan, baka pwede naman baguhin natin yung lyrics mga kaibigan. Masyadong isang pagpuri wala. Tsaka yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Tignan nyo muna mga kaibigan, mga reliyoso dyan at sa mga kapatid dyan, mga scholar ng pananampalatayang Islam. Tignan nyo po kung baka sakaling mabago yan. Kasi mukhang naiinsulto naman natin ng kataas-taasan yan mga kaibigan. Isa pa yan mga kaibigan, pag nagkaroon ng constitutional convention, baka pwede baguhin natin yung tinatawag nating kataas-taasang hukuman. Kung tawagin natin ay Supreme Court. Isa pa yan mga kaibigan. Dapat baguhin yan eh. Dahil ang Supreme Court ay hindi ko, para sa in my own opinion mga kaibigan, Supreme Court is masyadong naiinsulto natin. Yan ay titulo ng kataas-taasang manlalalang natin eh. Bilang mga taong may Diyos, kung naniniwala kayo na mayroong Diyos makapangyarihan sa lahat ng lumikha sa atin, siya lamang, sa kanyang titulo yon, kataas-taasan mga kaibigan. Masabihin pa natin na ito ay hindi naman relihiyon, usaping pambayan. Maski na mga kaibigan, maski na, huwag nating insultuhin ang lumalang sa atin mga kaibigan. Titulo niya yun eh, kataas-taasan mga kaibigan. Yan lang po ang aking masasabi mga kaibigan sa ngayon. At hayaan nyo ituloy ko itong
kung paano ito ayusin ni Joey Ayala, mga kaibigan. At salamat sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan. Maraming salamat. Pwede nyo pong i-share, mga kaibigan, kung gusto nyo. Ang layunin ko naman dito ay maipaabot na rin naman sa inyo yung mga bagay na may kinalaman sa kung paano ang tamang pagbigkas dyan sa ating pambansang awit. Mga kaibigan, pambansang awit ho natin yan. Hindi ho simpleng awitin yan, mga kaibigan. Kaya siguro ganito tayo hindi tayo maayos kasi nga parang may sumpa yung kanta na yan Tinan nyo, mga kaibigan, nung kinakanta yan, may panunumpa pa sa watawat, di ba? Ako nung pang magiging matapat sa watawat ng Pilipinas at sa republikang kanyang kinakatawan, mga kaibigan. Isang bansang buo daw, di raw mahahati, na may katarungan at kalayaan para sa lahat. Tignan nyo. Yan, yung batang yan, pag lumaki yan, pag naging congressman yan, magnanakaw din yan. Huwag nyo naman sabihin sa akin na yung mga congressman na yun na nagnakaw ngayon ay hindi umawit yan at hindi nanumpa. Pasumpa ka pa. Mga kaibigan, paglaki magnanakaw. So, yan ang realidad, mga kaibigan. Kaya siguro dapat baguhin yung pangalan ng Supreme Court. Gawin nating National Court, mga kaibigan. Baguhin na rin ang pangalan ng bayan natin. Bakit kasi tinatawag na Pilipinas yan? Para bang dinadakila pa natin ang katarantaduhang pinagagawa ng Espanya sa ating bayan, mga kaibigan. Binastos tayo ng tulo ng todo, tapos ang ating bayan ipinangalan pa sa kanilang hari. Ano ba naman yan, mga kaibigan? Sabihin na natin na sa ibang mga Katoliko nagpapasalamat sila dahil naging Katoliko sila dahil sa pagdating ng mga mapang-aping Kastila. Sino? Nandun na tayo. Sige na, naniniwala na ako sa inyo at pumapayag na ako. Pero wag naman yung to the point na pati ba naman pangalan ng bayan natin muhango sa pangalan ng Kastila na mga api. Ang ginawa sa atin ng mga Kastila, tignan nyo na lang. Kung kayo ay naniniwala kay Gat Jose Rizal, ay dapat mapuot tayo sa Kastila. Hindi ko sinasabing magtarin tayo ng galit sa kapwa, mga kaibigan. Don't get me wrong. Pero, mga kaibigan, wag naman ganun na para bang yung sugat na naghilom na nga sinasariwa pa palagi natin. Para bang lagi nating araw-araw na lang yung sa halip na maghilom na ang sugat ay nananariwa dahil sa pangalan ng bayang ito, mga kaibigan. Nakakahiya kaya maging Pilipino. Sa totoo lang, hindi lang ako makatanggi dahil siyempre, di ba, mga kaibigan? Pero sa totoo lang, masakit yan pag mahalaga sa iyo ang history ng Philippine history, masakit yan. Masakit yung tawag na yan sa atin. Ang dami naman pwedeng ipangalan Pwede namang pangalan, pwede namang Manila. Total, capital naman natin Manila. Ang dami pwedeng Palawan kung gusto mo, Palawan. Wag naman Pilipinas, pihira naman, mga kaibigan. Sige, sana mapag-isipan nila yan, mga kaibigan, mga ganyang mga bagay. Yan lang po muna, mga kaibigan, masyadong humaba. So, pakinggan nyo na lang itong kay Sir Joey. Patapusin na lang natin. Praktisan nga natin yan. Ang magmahal ng dahil sa'yo. Group hug! Feel free. Okay. Subukan natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lupang hinirang. Tapos sabayan nyo, subukan nyo. You'll never sing the national anthem the same way again. Because you don't really want to die, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayang magiging telas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, tuyang ka ng magiging
dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di